Hindi nga matapos ng issue ni Mikey Williams hanggang ngayon dahil baka manganib nga daw at hindi na siya makalaro dito sa PBA at Gilas at maban ng tuluyan kapag nagtuloy-tuloy nga yung attitude problem niya. At Calvin Oftana, natuwa nga sa maikling panahon na nakasama niya si Team Cone at baka lumipat nga siya ng tuluyan sa SMC Company pagtagal-tagal. Yan ang topic natin ngayon. Tara at pag-usapan na natin yan mga ka-sports. Ang dami pa nga ding issue na nangyayari dito kay Mikey Williams at tila ayaw nga siyang layuan ito. Dahil last 2022 ay meron na nga siyang issue na ganyan dati kay Jojo Lastimosa na coach nga nila. Pahirapan pa nga daw makausap si Mikey Williams noon kasi nasa Amerika siya that time at hindi pa nga din nagkakasundo ang TNT at si Williams sa kontrata para sa kanya. Kaya naman napapaisip ang karamihan na sobrang taas ng salary na hinihingi nga niya. Tapos may mga problema nga din siya sa mga teammates niya. Dahil umabot nga sa point nun na kapag nga nasa practice game sila, walang kinakausap ni isang teammate itong si Williams. Kahit sa mismong actual game. Kaya nga hindi nila malaman ng TNT management kung ano talaga ang problema niya. Ngayon na nasa EASL nga ang TNT katropa at debut game nga nila kahapon, madami nga ang hindi nakasama sa players nila. Wala nga itong sina RR Pugoy due to personal health issue, Justin Chua at Poy Eram na nagre-recover nga sa injury, si Calvin Oftana na nagpapahinga ngayon dahil sa Asian Games, tapos ito nga si Mikey Williams na hanggang ngayon nasa Amerika at hindi pa nga din tapos ang pagbabakasyon niya. Tingin ko nga mga ka-sports kaya nga hindi siya ganun sumama ngayong nasa Japan nga para maglaro sa EASL ay hindi naman yun part ng PBA na kontrata na pinirmahan niya. So syempre baka ma-injured nga siya at mas pipiliin na lang niya magpahinga sa Amerika at mag-relax. Dahil sa November pa nga ang official start ng season ng PBA. Sina RHJ at Quincy Miller pala ang nakuwang import ng TNT ngayong EASL para i-represent nga ang Philippines at TNT katropa. Sayang nga itong si Mikey Williams mga ka-sports kasi kung magpapatuloy nga talaga yung ganyang attitude niya sa liga ay hindi malabong magkaroon nga siya ng problema sa management or kahit sa Gilas. Dahil kung gusto nga sana siyang kuhain para maging player ng Philippines ay malabo nga itong mangyari dahil nai-involve nga ang kikitain niya para maglaro. Kasi sayang, sobrang talented ni Williams kaso nagkakaproblema lang talaga kasi may attitude siya. Isang legit scorer talaga siya at masasabi kong maaasahan nga siya pag kailangan nga talaga ng puntos. Kaya malaking addition nga siya sa TNT at i-favor sa Gilas. Kaso mukhang lumalabas nga na may ugali nga siya kapag kausapan na talaga ang salary at mga bonus na ang ibabayad. Medyo madami talagang talented player na may attitude problem mga ka-sports at kahit nga sa NBA ay nangyayari yan. Maaari nga din siyang maban sa PBA if magtuloy-tuloy talaga yung ganyang attitude niya. Maswerte na lang talaga kung sobrang humble, loyal, tapos star player pa nga ang nakuha mong player para sa iyong koponan. Dito na tayo sa second topic natin about kay Calvin Oftana. First time nga na mapasama sa lineup at maging head coach si Team Cone itong si Oftana. Kaya nga sobrang excited nga siya dahil napili at nakasama nga niya kahit sa maikling panahon ang winningest coach na si Team Cone. Nag-enjoy nga din siya na nakasama nga players from SMC at kahit yung mga pamamalakad nga ni Al Francis Chua ay natuwa nga din siya. Kahit nga hindi nga pera-pera ang nangyari. Kumbaga, samahan nga kasi bilang pamilyang isa sa nagustuhan ni Oftana. Kaya nga ibang-iba nga daw talaga sa TNT at NLEX na napuntahan niyang at pinaglalaroan. Parang naglalaro lang sila at walang ka-pressure masyado dahil every time na nakakausap nga sila ng team manager nila na si Chua ay parang normal nga lang ang lahat. Sobrang gaan nga daw sa pakiramdam nun mga ka-sports. Kaya naman once natapos nga din ang kontrata ni Oftana sa TNT, may possibility na umalis nga din siya sa katropa at maaaring lumipat siya sa Japan or Korea if may mga offer nga sa kanya. O kaya baka naman dito nga siya sa isang SMC team na gusto niyang kupunan na laruan at maging head coach. Pero sa tingin ko, isang coach nga lang ang gusto niyang laruan talaga sa SMC. Ito nga ay si Team Cone. Parang na-addict nga siya at gusto niya pang matutunan lalo yung mga playing style at nabitin nga siya sa pamamalakad ni Team Cone.
dahil sa maikling panahon na nagkasama sila. Naniniwala ang tingin ko si Oftana na madami pa nga siyang matututunan sa system na pinapatakbo ni Coach Tim at may i-share din niya siya being player kapag ka nagkasama nga sila ulit. Pansin ko nga mga ka-sports, ang daming nagiging problema sa mga star player ng MVP company. Di ko lang alam kung sa pamumuno ba ng management ang problema or sa mga players na. Kasi hindi nga lang yan yung unang beses na nangyari na may gustong umalis ng mga star players sa kanilang poder. Papalit-palit naman sila ng coaches, so hindi masasabing sa coach talaga ang problema. Mataas din naman sila magpasahod. So, maaaring sa management nga talaga ang problema, kaya nga gusto nilang magsilipat sa SMC company or sa ibang bansa. Kayo ba mga ka-sports, sa tingin nyo ba, may tsansa pa bang magtino itong si Mikey Williams para at least magtuloy-tuloy nga ang karir niya dito sa PBA or kahit sa Gilas man lang? Mag-comment lang kayo sa baba. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito mga ka-sports. Salamat ulit sa panonood at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!